Nakagawian na ni Mang Dolfo na makipaglamay sa tuwing may ibuburol sa kanilang baryo. Sila ang tinaguriang maglalagari ng kabaong na sa tuwina ay takbuhan ng mga namatayan nilang kababaryo na walang pera. May sariling chainsaw ang lalaki, kung saan pangunahing hanap buhay nila ay ang paglalamber. Sa katunayan, may sarili silang pwesto kung saan makakabili ng mga materyales ang mga mamamayan kapag nais nilang bumili ng gagamitin sa pagpapatayo ng bahay. Liban pa doon, may iba pang negosyo ang mag-anak, kaya tinagurian silang masiswerteng tao sa kanilang baryo. May sariling tindahan ng mga muebles at iba pang kagamitan sa bahay. Nasa bayan ito at pinamamahalaan ng mapagkakatiwalaan nilang mga empleyado. Wala nga lang nakakaalam sa mga tao sa bayan na sa masukal na lugar sila nakatira. Maliban na lang sa talagang taga-baryo nila na hindi man napapagawi sa kanilang tahanan, ay alam naman kung saan banda. Walang kapitbahay at walang naliligaw man lang sa kanila. Bali ang mag-anak lang ang lumalabas at nakikihalubilo, lalo na kapag may namamatay. Siya at ang kanilang buong pamilya ay naging kilala sa bayan nila. Ang kanyang asawa na si Aling Marie ay isang katekista na nagbibigay ng maayos na padasal kasama ang kanyang dalawang anak na sina Anya at Bella. Kahit papaano, napapagaan nila ang mabigat na nararamdaman ng bawat kakilalang namamatayan. Kagaya na lang ngayon, nakaabang sila sa padasal ng kapitbahay nila na namatayan ng anak, si Aling Farah. Yari sa kawayan at tabla ang bahay ng mga anak. Gayunpaman, may lugar silang sapat para umukupan ng 15 katao. Yero ang bubong, pero gasera lang ang nagsisilbing ilaw nila. Kahit may libreng pakabit ng kuryente ang kanilang alkalde sa mga nasa parting bukid, wala naman silang sapat na pambayad sa pagbili ng materyales. May dalawang anak sina Farah at ang asawa niyang si Miguel. Iyon ay si Gardo at si Sito. Nakasalukuyang pinaglalamayan nila ngayon. Hindi normal ang pagkamatay ni Sito. Ayon sa mga naririnig nilang balita, inaswang di umano si Sito. Kaya gayon na lang ang tangis ng inang si Farah. Maging ang kapatid nitong si Gardo, panay ang pagwawala at pagsusuntok sa dingding na inaawat naman ng kasintahan nitong si Lara. Hayop talaga ang mga aswang na yan! Nang dahil sa kasibaan nila, pati ang anak ko, biniktima pa nila. Sana mga kauri na lang nila ang kinain nila. Halos mawasak na ang lalamunan ni Aling Farah sa lakas ng pag-iyak nito. Todo alo naman si Aling Marie sa kanyang kapitbahay. Pilit na iniintindi ang sitwasyon nito. Katatapos lang nila sa padasal, kaya nagmimerienda na lamang sila. Shh! Tahan na, Farah. Alam natin na mahirap pero kailangan tanggapin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede tayo magpakawala ng masasakit na salita. Lalo na't alam natin na ang pumatay sa anak mo ay nasa tabi-tabi lang. Napalingon kaagad si Aling Farah sa tinura ni Aling Marie. Bakit mo naman nasabi ang bagay na iyan? May alam ka ba sa nangyari? Nagdududang tanong ni Aling Farah. Marahas na umiling si Aling Marie. Naku, hindi. Wala akong alam. Pero nararamdaman ko sila. Aniya, kaya natahimik kaagad ang ginang. Sa tingin mo ba, nasa paligid lang sila? Mahina niyang tanong, saka lumingon sa kabuuan ng bahay. Saglit na tumahimik si Aling Marie at tumango. Oo, nararamdaman ko sila. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ka sa mga binibitawan mong salita. Malay natin, baka tayo naman ang pagdiskitahan nila. Aniya, na ikinalisik lang ng mga mata ni Aling Farah. Sa ginawa ng aswang sa kanyang anak, tila ba ayaw na din niyang matakot.
Kaya naman, hindi na lang din siya nagsalita at nakipag-usap. Alam niyang hindi siya papatulan ng kausap niya, lalo na at kilala itong mabuting tao. Dapat nga magpasalamat siya dahil may mga kagaya pa ni Aling Marie ngayon na hands-on talaga sa pag-aasikaso sa mga naghihikahos na kababayan kagaya niya. Tahimik na pinagsilbihan na lamang niya ang mga bisitang nakikipaglamay na karamihan ay mga kaibigan ni Sito. Magpahinga ka muna, Mare. Alam ko naman na napagod kayo ng mga bata. Pagsisilbihan ko lang ang mga nakikipaglamay. Aniya na ikinatango naman ang ginang. Sige, dito lang kami. Huwag ka mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Tumayo naman si Aling Marie at nagtungo sa labas ng bahay. Patapos na ang ginagawang kabaong ni Mang Dolfo at pinipinturahan na lang. Mahal, malapit na ba iyang matapos? Malambing niyang tanong na ikinangiti naman ang nakakitang kakilala. Oo, malapit na ito matapos, mahal ko. Ano, tapos ka na ba doon? Iniwan muna ni Mang Dolfo ang kanyang ginagawa at inakbayan ang asawa. Kinilig naman ang ilang kababaihang nakakita. Lamang hindi na nila marinig ang usapan ng dalawa dahil dinala ni Mang Dolfo sa di kalayuan ang kanyang asawa. Oo, katatapos lang. Paano? Mauna na ako umuwi sa iyo ha. Marami pa ako aasikasuhin. Sige, isama mo na yung dalawa. Wika pa ng lalaki na ikinatango ni Aling Marie. Na ang tinutukoy ay ang mga anak nilang sina Anya at Bella. Tinawag na ang mga ito ng ginang at sumunod naman kaagad ang dalawa. Teka, at magpapaalam ako kay Farah. Aniya, kaya hinabol niya si Anya. Nay, akala ko po ba hindi pa tayo uuwi? Nagugutom na kasi ako, anak. Kaya mas mabuti pang umuwi na muna tayo. Hindi rin naman ako makakakain dito ng maayos eh. Rason pa ni Aling Marie. Sige po, sasama kami sa inyo. Nakangiti na lamang na wika ni Bella. Nakikisabat sila sa padasal ng kanilang mga magulang. Kahit pa na pareho silang minor de edad. Minulat sila ni Aling Marie sa paniniwalang tanging Diyos lamang ang matatawag nilang banal. Sa murang edad, kabisado na nila ang mga dasal maging ang pagrorosaryo. Mabubuting tao sila sa harap ng karamihan, matulungin at maunawain. Pero iyon ay pakitang tao lamang, drama, ika nga. Nang makalagpas na sila sa baryo, humawak sa kamay ni Aling Marie ang bunsong si Bella. Nanay, kailan po tayo makakakain ng masarap na pagkain? Hindi ka naman po nagpapabayad sa kanila. Di sana may pambili tayo ngayon ng ulam. Anak, nasaan pa ang pagiging mabuting tao natin kung lahat ng tulong na binibigyan natin sa mga tao ay may kapalit na halaga? Iba naman kasi ang tulong, anak, at iba ang may bayad. Kaya sana, huwag nyo na paghihinayangan ang tulong na ibinibigay nyo. Pangaral lang kanilang ina. Tumaas naman kaagad ang kilay ni Anya. Sus, napaka-arte mo talaga, Bella. Bakit hindi mo ako gayahin? Naghihintay lang ako kung ano ang ibibigay sa atin ni nanay. Hindi ako namimili. Hirit naman ni Anya. Sumimangot kaagad si Bella. Bakit napaka-pakialamera mo? Wala kang magawa sa buhay? Nay, huwag natin bibigyan yan si ate ha. Tama na nga iyang bangayan nyo. Ang mabuti pa, bilisan nyo na ang paglalakad. Nang sa gayon, ay makauwi na tayo kaagad. Magluluto pa tayo ng hapunan. Wika ni Aling Marie sa dalawang anak. Pagdating sa bahay, dumiretso si Aling Marie sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang balding sarado. Tinanggalan iyon ng takip at kaagad umalingasaw ang malansa nitong amoy. Nang makaabot sa labas ang masangsang na amoy ay nagkagulo ang dalawang babaeng magkapatid at nag-uunahan sa pagpasok sa kwarto ng kanilang ina. Nanay, iyan na po ba yung uulamin natin ngayon? Karne?
Sabik na tanong ni Bella. Tumango si Aling Marie at ngumiti lang ng kailawak. Namilog ang mga mata ng kanyang dalawang anak sa pananabik. Sa wakas, makakakain na naman tayo ng karne. Oo nga, sawa na ako sa gulay. Nanay, dapat adobo naman ha? Ayoko na ng inihaw eh. Request pa ni Anya. Ate, ang arte mo. Paki mo ba? Buwelta naman ni Anya. Shh! Tama na yan. Ang iingay nyo eh. Paano na lang kapag may dumaan at marinig tayo? Saway sa kanila ng ginang. Nagkatinginan na lamang silang tatlo. Puno ng galak ang mukha kahit walang ingay na lumalabas sa kanilang mga bibig. Kinagabihan, muli silang bumalik sa lamay. Nakalagay na sa kabaong ang patay at binabantayan na lang ng ilang kaanak. Sina Bella at Anya palakad-lakad sa labas ng bahay ni na Aling Farah. Tila ba may tinitignan. Si Aling Marie naman, todo entertain sa loob ng bahay ng namatayan. Napakarami niyang kwento tungkol sa kababalaghan. Kung paano nila nagapi ang mga maligno at kung ano-ano pang klase ng nilalang na nakaharap nila di umano. Libang na libang naman ang mga bisita. Paniwalang paniwala sa kanilang mga naririnig. May mga nagkikwento din pero lahat ng iyon ay may nasasabi talaga si Aling Marie. Si Mang Dolpo naman nagpaalam saglit. Pupunta daw muna sa bahay para magbihis. Totoo naman iyon at medyo naawa pa nga sa kanya ang ilang mga kaanak ng namatayan. Kasi effort na effort daw ang pamilya sa pagtulong sa kanila. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, may pinaghahandaan si Mang Dolfo. Pagkabihis niya ng damit, lumibot siya sa likod bahay, dala ang kanilang itak. Tumingin-tingin sa nakahilerang puno ng saging. Maya-maya pa may pinutol na siyang isa. Pinasal niya iyon at kumuha ng botelya sa loob ng bahay. Tinanggalan ito ng takip at pinahid sa buong katawan. Sa isang iglap, iba na ang galawan niya. Maliksi at nakakatakot. Walang kahirap-hirap na pinasa niya ang katawan ng saging at kaagad nang umalis ng tahanan. Dumiretso siya sa likurang bahagi ng tahanan ni Mang Miguel at nanatili doon hanggang sa lapitan niya ang kanyang dalawang anak. Paano? Okay na ba sila sa loob? Tanong pa ni Mang Dolfo na ikinatango ni Anya. Ayos na po tatay. Ano, hipa na po ba namin ang gasera? Pabulong na tanong ng dalagita. Ngumisi naman si Bella. Ito ang nakatoka sa kanila bilang mga aswang. Matagal na nilang ninanakaw ang lahat ng patay na dumadaan sa kanilang pagmamagandang loob. Magpapanggap na naaawa at tutulong sa paggawa ng kabaong pati na sa paglilibing. Pero ang totoo, sila ay mga alagad ng dilim na umaasa lang ng masarap na karne mula sa kinakatay nilang bangkay. Katwiran pa ng ama nilang si Dolfo, mas mainam na iyong mapakinabangan nila kaysa sa ilibing lang ito tapos uod lang ang lalamon. At least, hindi na nila kailangan mambiktima pa ng mga inosenteng tao, kagaya ng ibinibintang ng mga magulang ni Sito na nangyari sa kanya. Hindi nila alam na ang anak ni Aling Farah na si Sito ay sumasali sa isang fraternity na wala pang matinong guidelines. Basta ang initiation para maging miyembro ay bubugbugin mo na ng todo. Kapag nakasurvive, magiging parte ka na ng nasabing grupo. Kaso lang, hindi nagtagumpay ang binata, kaya sa kabaong ang kinahantungan nito. Tapos silang mga aswang pa ang napagbibintangang dumali sa binata. Hinayaan na lamang nila na naniwala ang mga tao sa ganoong kwento kahit hindi naman totoo. Walang nakakakilala sa tunay nilang pagkatao at iyon ang mahalaga. Nagmula ang pamilya ni Mang Dolfo sa Capiz. Napadpad sila sa Negros sa kadahilan ng marami ng tao ang nagpapalabas ng mga kwentong kababalaghan
partikular na sa mga aswang. Pati silang mga inosenteng nilalang ay nadadamay dahil hinuhusgahan sila kaagad na porke taga-Capiz ay aswang na kaagad. Siguro, totoo sa puntong sila ay mga aswang, pero hindi naman sila masama. Sa katunayan, sinusupil nila ang masasamang tao at iyon lamang ang kanilang inaaswang. Kaso lang, dumarami na ang kauri nila at gumagawa ng hindi mabuti sa mga inosenteng tao. Kaya pinili nilang tigilan na muna ang pambibiktima ng mga masasama. Sa halip, mga patay at bangkay ang kanilang kinakain na para sa kanilang paniniwala ay wala na din namang kwenta dahil namamahinga na ito at wala ng paraan para bumangon pa. Hinuhukay nila ang mga ito sa pinaglibingan nang walang bakas na naiiwan. Kinukuha ang bangkay saka dinadala sa kanilang tahanan sa anyong patay na baboy o kambing para doon katayin. Hindi rin nila pinamimigay ng basta-basta ang kanilang karneng kinatay. May isinasagawa muna silang ritual para makain ito ng katulad nitong tao. Pero siyempre pa, hindi nila ipinapaalam ang katotohanan iyon sa mga tao. Sino ba naman ang may gustong makakain ng kauri nila, hindi ba? Nakasanayan na nila ang ganitong pamamaraan ng pang-aaswang. Kaya naman, walang sino man ang nagdududa sa kanila. Hanggang sa mapagpasyahan nilang ang mga bangkay ay hindi na dapat nililibing bago pa nila hukayin at kunin. Ayon nga kay Bella, marumi na raw at nakakadiring kainin. Nagmistula silang mga katutubong aswang sa kanilang ginagawa. Kaya nakaisip ng panibagong paraan si Mang Dolfo para makain ang bangkay na pag-iinteresan nila. Iyon ay ang palitan na ito habang pinaglalamayan pa. Gamit ang matibay na ritual ay kumukuha sila ng katawan ng saging na kasing sukat at tangkad ng bangkay na kanilang kukunin. Iyon ang ipapalit nila sa bangkay na balak nilang kunin. May katagalan na din nang magawa nila ang mga bagay na ito. Dati, sa isang masukal na kagubatan pa nila kinakatay ang mga katawan ng tao. Pero nang makapag-adjust na sila sa kanilang oras at mga gawain, hindi na sila dumarayo sa malalayong lugar para walang makakita sa kanila. Sa bahay nilang sila nagluluto. Dahil wala din namang mag-aakala na may ginagawa silang kababalaghan sa kanilang bahay. Ngayon, kasama na niya ang mga anak na gumagawa ng tinagurian nilang misyon. Sina Bella at Anya ang nagsisilbing bantay nila at tagapagbigay ng signal. Si Aling Marie naman ang maglilibang at makikipag-usap sa mga bisita at pamilya ng namatayan. Samantala si Mang Dolfo naman, siya ang gumagawa ng pinakamabigat na misyon sa kanilang apat. Siya ang pumapasok sa loob ng lugar na pinaglalamayan at pinagpapalit ang katawan ng saging sa katawan ng bangkay. Siya din ang nagdadala nito sa bahay nila. Sige na mga anak, simulan nyo na. Magkahawak ng kamay ang dalawang magkapatid nang magpakawala sila ng malakas na paghinga. Kung normal lang na mga tao ang makikiramdam, aakalain nilang malakas na hangin lang ang nasa kanilang paligid. Napayakap ang ilan sa kanilang mga sarili, samantalang si Aling Marie naman ay napangiti. Mukhang uulan na. Wika niya na ikinatango naman ni Aling Farah. Oo nga, pakiramdam ko ayaw pang umalis ni Sito. Maluha-luha naman itong wika. Hindi naman nagsalita si Aling Marie hanggang sa mapasinghap ang ilan sa mga nakikipaglamay nang mamatay ang ilaw sa lakas ng hangin. Nagkagulo ang lahat dahil madilim. Ngunit si Aling Marie, kitang-kita ang asawang si Dolfo na maliksing bumaba mula sa bubungan ng bahay. Walang kahirap-hirap nitong iniangat ang bangkay papalabas ng kabaong at pinasan. Saka ipinagpalit ang katawan ng saging na kinuha nito.
Diretso sa labas si Mang Dolfo na animoy walang anumang nangyari, saka nagtatakbong nagpalamon sa kadiliman. Kinilig naman sa tuwa ang magkapatid na sina Anya at Bella. Hindi nila akalaing magtatagumpay na naman sila sa kanilang pagnanakaw ng patay. "Halika na, umuwi na tayo. Alam mo na, baka hindi tayo tira ni tatay." Wika ni Anya na ikinahalakhak naman ni Bella. "Ikaw talaga ate, napakaano mo talaga. Bilisan na kasi natin." Wika niya, kaya naman nagmadali na silang naglakad papauwi. Sa pagkakataong ito, nagkanya-kanya na silang lakad ng kanyang mga magulang. Pagdating sa bahay, naabutan nila si Mang Dolfo na abala sa pagpapakulo ng tubig. Nagtulungan kaagad sina Bella at Anya sa paghahanda ng mga rekado na gagamitin nila sa pagluluto. Nang dumating si Aling Marie, nagngisihan ang dalawa. "Ayan na, ang ating reyna ng kusina." At naghalakhakan silang apat. Naging masagana ang mga sumunod na oras nila. Kaya naman, parehong nakatulog ng busog at masaya ang buong mag-anak. Kinabukasan, maaga pa silang nagising at sabay na nag-agahan bago bumalik sa bahay ng namatayan. Pare-pareho pa silang nakaputi na tila ba nakikiramay ng husto sa pamilya ni na Aling Farah. Pagdating nila doon, isinagawa kaagad ang pagdarasal para sa patay. Nanguna sina Aling Marie, Bella at Anya sa pagdarasal. Habang naghahanda naman ang mga kalalakihan sa paglilibing ng namayapang binata, itinaklob na lamang ang kabaong nang dumating ang kaanak ni na Aling Farah mula sa Siquijor. Narinig ni na Aling Marie na tinawag itong Tia Merlinda ni Aling Farah. Sa totoo lang, hindi nagugustuhan ni Aling Marie ang presensya ni Aling Merlinda. Kakaiba itong tumingin at tila ba nagmamatsyag sa paligid. Idagdag pang lalanghap-langhap ito sa hangin na animoy may naaamoy na kakaiba. Saglit na nakipag-usap ito kay Aling Farah, saka pinakain nila ang bisita. Pagkakain, sumilip ang ginang sa kabaong na kinakahimlayan ni Sito. Laking gulat nila nang magmumura ang ginang, kaya nagtatakang napalapit si Aling Farah. "Langya, Farah! Bakit hindi mo binantayan ang anak mo? Nawawala na siya, oh!" Naalarma naman na napatingin si Aling Farah sa kinaroroonan ni Aling Merlinda. Hindi makapaniwala. "Tiya naman, ayan siya, oh! Nakahiga sa kabaong." "Ikaw talaga, mapagbiro ka pa rin." Natatawa niya pang wika. "Hindi ako nagsisinungaling." Giit sa kanya ng ginang, kaya naman namutla bigla si Aling Marie. Maging sina Bella at Anya ay napansin na ang babae. Hindi napigilan ni Aling Marie na sumingit. "Teka lang, Marie, baka naman pagod lang yan tiyahin mo. Alam mo na, malayo ang Siquijor, hindi ba?" Wika niya. Ngunit sinamaan naman siya ng tingin ni Aling Merlinda. "Hindi pwedeng magkamali ang kutob ko. May nararamdaman akong aswang rito." Angil ng ginang, sabay lumanghap uli sa paligid. Muling nanghina si Aling Marie sa labis na kaba at napatingin sa kanyang dalawang anak. Sinenyasan niya ang mga ito na lumayo at isinama ang kanilang ama. Tumango naman sina Bella, pero nakamatsyag pa din sila sakaling may mangyaring hindi maganda. Narinig na nilang nakikipagdebatihan na si Aling Merlinda kay Aling Farah. Panay ang tanggi ng huli, pero ginigiit niya pa din ang di umano ay nakita niya. "Kasi naman, Farah, hindi ka naniniwala sa mga pamahiin. Kung gusto mo talagang mapanatag ako, ilabas natin ang bangkay, pero idaan sa bintana sa kasabuyan ng asin para malaman natin ang totoo." Walang nagawa si Aling Farah kundi sundin ang sinabi ng kanyang tiyahin. May mga nalalaman ito tungkol sa panggagamot dahil isa itong mananambal. Kaya naman alam niyang may resulta kaagad ang pagsasagawa ng nakaugalian.
Sa tulong ng mga kalalakihang sumama para makipaglibing, binuhat nila ang patay at inihulog sa bintana. Sigurado si Aling Farah na tao ang inihagis ng mga nakipaglibing. Subalit nang bumagsak ito sa lupa, halos manghina siya nang makitang katawan ng saging ng pala iyon na kasing katawan ni Sito. Dito na nagbulungan ang mga tao, pero mas grabe ang sinabi sa kanila ni Aling Merlinda. "Tingnan mo! Naloko kayo ng aswang! Malamang una nilang kinuha ang bangkay para lamunin. Kaso lang hindi nyo napansin." "Sito!" Sa labis nilang gulat ay nag-breakdown si Aling Farah at kaagad na naglupasay sa pag-iyak. Hindi tuloy malaman ni na Aling Marie kung makikialo o wag na lang. Bigla siyang natakot dahil tila ba may nalalaman sa katangian ng mga aswang itong si Aling Merlinda. Dihado sila kapag nahuli at mapapahiya pa sila sa mga tao dahil masasayang lang ang pinaghirapan nilang binuong personalidad. Napalingon naman sina Aling Marie kay Dolfo na noon ay palihim na bumubulong sa kanila. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. "Huwag na tayong magtagal dito, sibat na." Nagtatanguan ang mag-ina at kaagad nang umalis nang hindi napapansin ng mga tao. Ni hindi na nila alam kung matutuloy pa ba ang libing o hahayaan na lamang ang mga magulang ni Sito na masira ang alaala ng kanilang yumaong binata. Pagdating sa kanilang bahay, kaagad nagsalita si Mang Dolfo. "Kailangan natin magpalamig muna. Mag-impake na kayo." "Ano? Bakit naman?" "Hindi nyo ba nakikita? Magaling sa pamahiin ang matandang bagong dating. Nalaman nga niya na hindi si Sito ang pinaglalamayan natin. Paano na lang kung pilit niyang hanapin kung sino ang mga aswang na may kagagawan noon? Baka mahuli tayo at tugisin ang mga tao." Wika pa ni Mang Dolfo. Wala na silang nagawa kundi ang mag-impake at nagmadali sa kanilang pag-alis. Napilitan silang iwanan ang kanilang tirahan sa loob ng 3 taon. Kailangan na naman nilang maghanap ng panibagong mapagtataguan. Bago tumalikod, binuhusan pa ni Mang Dolfo ng gasolina ang buong bahay nang walang maiwang bakas na sa lugar na iyon sila nagtagal at nanatili. Kaya naman, nang dumating sa kanilang tinitirhan, sina Miguel, Farah at Gardo, kasama ang ilan pang mga taong bayan, ay nanlumo na lamang sila nang makitang abo na lamang ng bahay ang naabutan nila. Gayon na lang ang pagmumura ni Gardo dahil hindi nila akalaing maiisahan sila ng aswang na walang ibang alam kundi ang linlangin lamang sila. Nang puntahan nga nila ang shop nito sa bayan at tignan, gayon na lang din ang kanilang pagkagulat nang maabutang sarado na ang shop at umalis na ang pinakahuling empleyado sa hindi malamang dahilan. Mula sa partikular na syudad na iyon ng Negros, nagawa nilang sumakay ng barko at nagtungo sa Leyte. Mga bagong salta ang pig ng mag-anak. Gayunpaman, hindi naman problema sa kanila ang pera, lalo na't meron naman sila noon. Karamihan sa kinita nila mula sa paghahanap buhay ay hindi nila nagagastos dahil tao naman ang kinakain nila. Nasanay na din sila sa ganitong plastada. Sa Negros lang sila nagtagal dahil hindi naman sila kaagad na paghinalaan. Akala nga nila mananatili na sila ng matagal na panahon sa lugar na iyon, pero hindi pa rin pala. May mga tao pa din na magsisilbing instrumento para matuklasan ang tinatago nilang lihim. Nakakapagod din kung tutuusin. Kaysa naman bumalik sila sa pinanggalingan at husgahan ng mga tao dahil alam na nito ang pagkatao nila. Naghanap kaagad sila ng matutuluyan. Swerte naman na may nakuha silang isang townhouse sa may highway. May kapitbahay sila doon, isa ding malaki tindahan na inchik ang may-ari. Bali ang kanilang tindahan ay nasa ibaba, samantalang sa ikalawang palapag naman ang kanilang nagsisilbing bahay.
Naging kabatian pa nila Bella at Anya ang anak nitong si Chino na nakatoka sa kaha at abala sa pagkikwenta ng pinamili ng mga customer. Sa katunayan, abala ngayon ang binata sa pagpapouch ng mga pinamili nila. Namataan naman ang dalawa na nakikipag-usap sina Aling Marie at Mang Dolfo sa ama nitong si Chino na si Mang Timoy. "Ah, kayo pala, bago namin kapitbahay. Ako tuwa, melo na kami kasama." Tuwang wika nito na ikinagalak din naman ng mag-asawa. Ibang kwento na naman ang hinabi ng dalawa para magsilbing impormasyon ng mag-amang Inchik kung bakit sila napadpad sa lugar na iyon. Tahimik na kasi sa parting kinaroroonan noong convenience store at wala gaanong dumaraan maliban sa mga kotseng papakyat sa bukid at balak magpunta sa overlooking site. "Nakakatuwa naman ang tatay mo, Chino," wika ni Anya na ikinangiti ng binatang Inchik. "Ah, oo. Kahit matagal na si Papa dito sa Pilipinas, ganyan pa din siya magsalita. Pero mabait naman ang Papa ko. Marami nga lang illegal na ginagawa." Sabay na napalingon sa kanya ang magkapatid. "Hala, anong klaseng illegal, Chino?" "Chino anak, ano bang klaseng illegal ang sinasabi mo sa kanila?" "Wala po, Papa." "Ikaw ha, huwag masyadong matabil dila. Ha? Hindi pwedeng. Kita ng bagong kapitbahay natin, negosyo natin nakatago." Wika nito, kaya namilog ang mga mata ni na Anya at Bella. Kaso lang, nagulat sila nang pagbalingan din sila ng matanda. "Kayo din, huwag masyado chismosa, ha? Bawal yan negosyo, malas." At napagtanto nga ng mag-anak na sa lahat ng lugar na kanilang napuntahan, tila jackpot sila sa isang lugar kung saan nais mismo ng kapitbahay nila na walang pakialamanan. "Di goods, huwag kang mag-alala, Chino. Kami din naman, may ginagawang illegal. Pero gaya ng sabi ng tatay mo, walang chismisan ha." Matabil na wika ni Anya. Napakamot na lang ng ulo si Chino at sumang-ayon. Sige." Naging maayos ang mga unang araw ni Mang Dolfo, Aling Marie, Anya at Bella sa kanilang bagong tahanan. May garden ito, kaya madalas manatili doon ang magkapatid. Nagsiswing at nagkikwentuhan. Isang gabi, napagkasunduan na naman nilang tumambay doon. Natuwa ang dalawa dahil walang lamok at malamig ang simoy ng hangin. Sa mura nilang edad, sila ang tipo ng mga dalagitang nai-enjoy ang kadiliman sa halip na matakot sila rito. Marahil, ito na ang makakahiligan nila dahil sila ay mga anak ng aswang. "Alam mo ate, parang nabuboard ako rito eh. Wala namang namamatay dahil iisa lang ang kapitbahay natin. Tapos hindi ko pa nakikitang may dumaraang naliligaw dito sa atin. Nagsasawa na ako sa gulay." Wika naman ni Bella. "Oo nga, kailan kaya tayo makakain uli ng tao? Nanghihina na din ako eh. Feeling ko nga, pati mga buhay na daga gusto ko nang patusin." "Kadiri ka naman ate, masahol ka pa sa pusa." Sa wala na akong ibang maisip na paraan eh, para makakain ng hilaw na pagkain. Hinahanap ko na ang kakaibang linamnam na meron ang karne ng tao. Ibang-iba kasi yun eh, kaysa sa manok, baboy at baka. Sabagay, pero wala naman tayong magagawa. Kailangan natin maghintay ng bagong desisyon ni tatay. Tumayo na ang magkapatid ng sabay para sana pumasok sa loob ng bahay. Kaso lang nagulat sila nang makarinig ng ingay mula sa labas ng bahay. Eksaktong sa tahanan ng mga kapitbahay nilang Inchi. "Hala, anong ingay yun?" Tarantang wika ni Bella na ikinailing naman ni Anya. "Halika, subukan nating tignan." Wika pa nito. Lumabas sila ng bahay at kaagad na tinumbok ang kalsada papunta sa bahay ni Chino. Laking gulat nila nang may mga armadong nakapalibot sa buong tindahan at may hawak pang matataas na dekalibring mga baril.
Kaagad na nagtago sa isang parte ng dingding ang dalawa. Nakadapa sina Mang Timoy at Chino sa sahig sa may kaha. Tinututukan sila ng baril habang ang kasama naman nilang lalaki ay kaagad na hinalungkat ang lalagyan ng pera. Hindi naman mangyayari ito kung patas kang magbayad sa amin, Mr. Lee. Kaso lang, niloko mo kami. Ang usapan natin, 50 sa'yo tapos 50% din sa amin. Hindi mo tinupad. 40 lang ay binigay mo. Dahil sa narinig, nagkatinginan sina Anya at Bella. Hindi malaman ang gagawin kung tutulong ba o hindi sa mga kapitbahay. Hindi tuloy nila namalayan ang pagkakita sa kanila ng dalawang mga armadong lalaki. Aba! May dalawang bubuwit pa na nakasilip rito ah! Dali! Pasok! Walang nagawa sina Bella at Anya kundi ang sumunod na lamang sa utos sa kanila ng mga armadong lalaki. Mula naman sa bahay ni Mang Dolfo, kitang-kita nila ang mga nangyayari. Kaya alam nilang pati ang kanilang mga anak ay nadamay na. Anong gagawin natin, Dolfo? Kailangan natin silang tulungan. Baka kung anong gawin nila sa mga anak natin. Tumingala sa bilog na buwan si Mang Dolfo. Timing na timing para lumipad at maghanap ng mapagdidiskitahan. Nakaramdam siya ng init ng katawan, gayon din si Aling Marie. Hindi ka dapat nag-aalala sa mga anak mo, Marie. Kaya nilang alagaan ang sarili nila. Baka nakakalimutan mo, mga aswang din sila. Ang mga armadong lalaki pa nga ang dapat na mag-ingat sa kanila. Nakangisi niyang wika. Ilang saglit pa sa bahay ni Chino, sumama bigla ang pakiramdam ni Bella at Anya. Sabay silang nagsuka at nag-iba ang aura. Galit na pinaputukan ng isa sa mga masasamang loob ang dalawa. Subalit isang malakas na braso naman ang bumalya sa kanila. Dito nagulat ang mga kalalakihan nang makita ang napakasamang tingin sa kanila ng isang nakakasindak na nilalang. Tila ba wala itong balak na patawarin sila. Dumating din ang isa pang nilalang sa anyong babae, pero may nakakasindak na mukha. Naglalaway ito at tila ba nanggigigil nang makita sila. Anong klase mga nilalang kayo? Hindik na wika ng lalaki, kaya naman humalakhak ang dalawa. Hindi nyo kami masisindak kung sino man kayo! Sigaw naman ang isa pang armadong lalaki. Sa isang iglap, nagbago na rin ang anyo ni Anya at Bella. Walang sabi-sabing nilundagan nila ang dalawa sa mga kalalakihang nakatutok ang mga baril sa kanila. Kumilos ang ibang armado at lumaban, pero hindi nila magapi sina Mang Dolfo at Aling Marie. Kay lalakas nila at halos taglay nila ang lakas ng 5 katao kumpara sa isang armado na ang tanging sandigan ay ang hawak na baril pero ayaw naman pumutok. May ginawang kung anong ritual si Mang Dolfo para huwag itong gumana. Pero nang isubok niya sa pagtutok sa kasama ay pumutok naman ito. Bumulagta ang katawan ng kasama ng lalaki sa sahig. Nang bumulwak ang masaganang dugo ay tuluyan ang nawala sa sariling katinuan ang 4 na mga aswang. Walang habas na nilang nilantakan ang kanilang mga biktima sa harap ni Mang Timoy at Chino nang walang panghihinayang. Nang mabusog ang 4 ay kanya-kanyang balik na sa tunay na anyo ang mga ito. Walang sino man ang mag-aakalang sa taglay na amo ng mukha at ganda ng pakikitungo sa kanila ay may mga tinatagong kakayahan pala ang mga ito. Namangha sila na walang takot na lumapit sa kanila ang mag-amang Chino. Ako, bilib aswang kagaya nyo. Galing nyo timing, ligtas amin. Walang anuman yun, Mang Timoy. Kapitbahay namin kayo. Kaya dapat lang natulungan namin kayo. Wika ni Mang Dolfo na ikinapasalamat sa kanya ng mag-ama. Ito na lang ang problema natin, Papa. Paano ang mga pulis kapag dumating sila rito? Siguradong iimbestigahan nila ang nangyari. Wika pa ni Chino. Hindi iyan problema. Mga aswang kapitbahay natin. E di ipaulam natin sa kanila. Kunin nyo ang mga bangkay, Dolfo.
Kami hindi sumbong pulis. Utang namin buhay sa inyo. Labis naman ang tuwa ng mag-anak dahil sa kanilang nalaman. Hindi nila akalaing hindi naman pala kuripot at madamot si Mang Timoy. Kagaya ng una nila itong nakilala. Sa labis na pagkatuwa ni Mang Timoy sa pagliligtas nila sa buhay ng mag-ama, binigyan pa sila ng libreng kuha ng produkto mula sa karneng tao. Gulat na gulat ang pamilya nang malamang nagpuproduce pala ang incheck ng mga dilatang karne ng tao na nagmula pa sa China. Paano nyo nagagawa ang mga bagay na iyon? Hindi ba't illegal iyon? Bawal? Gulantang na wika pa ni Mang Dolfo, pero may halo pa ding pananabik. Huwag kayo alaala, aswang din kami, kaya kami yaman, hindi gastos pera. Iba na klase kalne ng tao kain namin, nasa lata na. Wika pa sa kanila ni Mang Timoy. Ipinaliwanag pa nito na iyon ang pinaka-safe na paraan sa kanilang mga aswang para lumamon ng tao. Kailangan nilang makihalubilo sa nakasanayang mga tao. Mula noon, naging mas malapit pa si Mang Timoy at Mang Dolfo. Hindi na sila mapaghihiwalay at nagkaroon pa ng panibagong negosyo na pinagsososyohan nila. Si Mang Dolfo ang nambibiktima ng mga tao na naliligaw sa highway. Si Mang Timoy naman ang nagpoproseso para gawin itong dilata na karne ng tao. Dahil dito, hindi na nakaalis pa sa kanilang tinitirhan si Mang Dolfo. Naging permanente na ang kanilang tirahan at hindi na sila muling nagpalipat-lipat pa. Wakas. Hi Sir Carl, itago niyo na lang po ako sa pangalan na Raymart, 36 na taong gulang sa kasalukuyan, taga rito sa Pasig City. Naganap ang kwentong aking ibabahagi noong nasa 23 years old pa lamang ako. Nakapagtapos na ako noon sa pag-aaral pero hindi ako nagtatrabaho. Puro lang pasarap sa buhay ang ginagawa ko. Nasa abroad kasi ang mga magulang at kapatid ko. Kaya ako ang nag-aasikaso ng paupahan naming apartment. Ako rin ang tumatanggap ng bayad ng renta. Kaya naman, hindi ako nauubusan ng pera. Isang araw noon, habang naglalaro ako ng games sa computer, ay nakita kong nagre-ring ang cellphone ko. Number lang iyon. Ibig sabihin, hindi nakaregister sa cellphone ko ang pangalan ng may-ari ng numerong tumatawag. Noong sagutin ko, ay si Tia Esther iyon, bunsong kapatid ni Papa. Ang sabi nito na kung pwede raw ay bumakasyon muna ako sa kanila sa Albay. Panay raw kasi ang hanap sa akin ng aking lolo at dadalaw na lang din sila sa malaking bahay na iyon. Kaya malungkot palagi si lolo ko. Idinagdag niya pa na matanda na raw si lolo at hindi masasabi kung kailan ito papanaw. Kaya habang buhay pa ay pagbigyan ko na raw ang hiling nito. Ako rin kasi ang paboritong apo ni lolo ko, kaya madalas ako ang bukang bibig. Kaya naman sinabi ko na sige, walang problema. May tiyahin naman ako na kapatid ni mama na mapagbibilinan ko na titingin-tingin sa paupahan, kaya pwede akong umalis anytime. Makalipas ang 2 araw mula noong tawagan ako ni Tia Esther, ay nagpasya na akong umuwi ng Albay. Isang malaking bag ang dala ko noong umuwi. Damit lang naman ang laman noon. Pagkarating sa terminal ay sumakay ako ng bus na biyaheng Tabaco at pumwesto ako sa may unahan. Puro tulog lang ang ginawa ko sa buong biyahe at hindi na bumaba kapag humihinto sa mga stopover. Pagkarating ko sa barangay nila lolo ay agad akong nakarinig ng mga boses na muwabati sa akin. Noong una ay hindi ko sila kaagad nakilala. Hanggang sa maalala ko na sila nga pala yung mga naging tropa ko noong mga naunang bakasyon ko kina lolo. Ang lugar nila lolo ay hindi pa ganoon kaasenso at liblib pa kung susumahin. Padaraanan mo ang mga taniman ng palay bago makarating sa mismong bahay ng lolo ko. Masisilip mo na agad sa bakod pa lang ang bahay na 2 palapag na yari sa semento at medyo may kalakihan. Sa gilid-gilid naman
ay mayroon ding mga gulay na tanim. Ang nakapagtataka lang, may mga kawayan na patusok na nakabaon sa lupa at marami yun. Pinagsawalang bahala ko ito at marahan kong binuksan ang gate. Sinalubong naman ako ng aso nilang si Bantay. Hindi ko akalaing kilala pa pala ako noon, lalo at halos maglilimang taon na siguro ang huli kong dalaw roon. Lo, nandito na po ang paborito niyong apo. Pabirong sigaw ko pa. Nang makita na nanonood ito ng telebisyon. Agad naman itong tumayo at masigla akong hinarap. Binatang binata ka na, Rimara! Bakit ngayon ka lang dumalaw dito? Ang tagal ko nang nagsasabi sa kanila na gusto kitang makita. Sabi pa nito na para bang nagdaramdam. Alam mo naman Lo na nag-aaral ako, di ba? At medyo busy rin sa kung ano-anong sideline. Sagot ko para mawala ang tampo nito. Tila napahupa ko naman ang kanyang emosyon na nagtatampo. Kaunting kamustahan lang hanggang dumating ang iba kong mga tiyahin at makikita talaga na masaya silang makita ako. Agad silang naghanda ng makakain, lalo at wala naman akong kinain sa biyahe. Habang kumakain ay natanong ko kung para saan ang mga kawayang nakita ko kanina sa bakuran. Ang sagot nila ay ang nagpatawa sa akin. Para daw iyon sa mga aswang sapagkat may gumagala naman daw sa lugar nila. Laking Maynila ako, Sir Carl, kaya hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Maliban na lang siguro kung makita o mapatunayan ko talaga. Sumapit na ang gabi. Pagod kong inihiga ang sarili ko sa papag. Nakakapagod ang araw na iyon para sa akin. Pero hindi ko pa magawang makatulog sapagkat namamahay na naman ang aking katawan. Halos ang relo na lang ang aking tinitignan. Hanggang sa may madinig akong katok sa pinto. Mabibilis at tila nagmamadali. Kaya agad ko itong pinagbuksan. Tumambad sa akin si Lolo at Tia Esther ko na medyo hindi mapakali ang itsura. Kaya tinanong ko sila kung ano ang nangyayari. Alauna na rin ito ng madaling araw. Ayon pa kay Tia Esther, ay kinukumusta lang nila ang kalagayan ko. Dahil meron daw umaaligid na aswang sa bahay nila Lolo. Pakinggan ko raw mabuti. Tumahimik ako upang pakinggan ang sinasabi nila. Pero tanging tunog ng ibon lang ang narinig ko. Sa tingin ko nga ay baka paniki lamang o uwak. Sabi naman ni Tia Esther na aswang raw iyon, lalo at nakakaramdam din ng panghihina ang lolo ko sa hindi namin malamang dahilan. Kaya pinaupo ko siya sa may papag at doon sila tumambay. Bilang paborito akong apo ng aking lolo, ay mahirap sa akin na makita siyang ganon. Nagmamasid din ako sapagkat meron akong naririnig na kung anong bumabagsak sa yero na hindi ko malaman kung ano. Maya-maya, napalitan ang tunog ng mga pagkalmot ng kuko sa pader. Mabagal ang paraan ng pagkalmot na iyon at nakakapangilabot. Pabulong akong tinawag ni Tia Esther at inabutan ng buntot ng pagi. Ang sabi niya, ihampas ko raw iyon sa dingding na ginawa ko naman. Kahit hindi ako sigurado sa totoong purpose noon. Matapos ko nga iyong gawin, ay nakarinig ako ng pag-angil na parang nanggaling sa isang hayop at nasundan ng paghampas sa dingding. Nakakapagtaka lang dahil nasa ikalawang palapag kami, kaya paanong may humahampas sa dingding noon at tila nasa kabilang bahagi lang ng dingding ang tunog ng pag-angil. Takot na takot ako noong mga oras na iyon. Pero pilit lang akong nagmamatapang dahil ayokong maging sina Lolo ay matakot rin. Lalo na si Lolo ko na biglaan ang panghihina at pamumutla. Kaya ang ginawa ko ay sinusundan ko ang tunog. Kung saan may tunog ay doon ko pinapalo ng buntot pagi. Pinaparamdam ko sa nilalang na iyon na hindi kami takot at kaya naming lumaban. Nagpatuloy ang ganoong pangyayari hanggang mag-umaga na. Nawala na lang ito na parang bula noong mag-aalas 5 na. Kaming tatlo na nasa bahay
ay puyat dahil sa pangyayari. Umidlip lang ako ng konti noon at noong magising ay lumabas muna ako at nagpunta sa may tindahan para bumili ng yosi. Nang makita ko ang mga kabarkada ko na nakatambay at nagkukwentuhan. Nang makita nila ako ay agad akong kinamusta at ipinagtataka kung bakit. Sabi ko naman, "Anong ibig niyong sabihin sa kumusta na yan? May itim na ibon kasing nakita si Edward sa taas ng bubong ng bahay niyo kagabi. Sobrang laki raw at kakaiba. Sa tingin nga namin ay baka aswang na iyon. Inaaswang ba kayo kagabi?" Mahabang turan pa ni Jack, kaya agad akong nagkwento sa kanila tungkol sa nangyari sa amin noong nakaraang gabi. Ayon pa sa kanila na meron daw talagang gumagalang aswang sa lugar nila, pero sa kanilang tingin ay hindi taga roon. Biglaan raw kasi ang pagdami ng mga lumipat sa kanilang lugar na mga dayo, kaya hindi masabi kung sino sa mga iyon ang mga aswang o hindi. Habang tila nagtatakutan kami sa aming kwentuhan sa may tindahan, nang may isang magandang babae ang lumapit sa tindahan at may binili. Tinignan ko ang mga kakilala ko at nabansing na nahimik sila at walang tumitingin sa babae. Dahil sa feeling pogi ako noong mga panahong iyon at dayo nga ako, kaya naglakas loob na ako agad na magpakilala. Baka sakaling kursunada rin ako ng babaeng iyon. Di may paglilibangan na ako habang nasa bakasyon. "Hi Miss, Raymar nga pala." Wika ko pa nang nakangiti at nagpapakyut sa dalaga. Nakikita kong sinesanyasan ako ng mga barkada ko na tumigil. Pero inisian ko lang sila. Lumapit pa nga ako sa dalaga dahil nakita kong ngumiti iyon sa akin. Kaya ibig sabihin, open siyang makipag-usap at makipagkaibigan. Sumagot naman ang dalaga. "Hello, Alice ang pangalan ko. Bagong lipat lang ako rito sa Santa Teresa. Ikaw, bagong lipat ka rin ba? Ngayon lang kita nakita eh." "Oh, kararating ko lang kahapon galing Maynila. Pero hindi ako bagong lipat. Nagbabakasyon lang ako sa bahay ng lolo ko." Sa mga pagkakataong iyon, pakiramdam ko ay para akong hinihipnotismo. Dahil habang tumatagal na nakatitig ako sa mga mata ng dalagang si Alice, ay mas lalo siyang nagiging maganda sa paningin ko. Hanggang nakita kong hinawakan niya ako sa kamay at sinabing, "Nice meeting you, Raymar. Sige, uuwi na ako ah. See you around." Wika niya pa at umalis na. Malayo na siya sa akin, pero tulala pa rin akong nakatingin sa kanya. Natauhan na lang ako noong wala na siya sa aking paningin. Nagulat na lang ako noong may isang malakas na tapik ang dumapo sa balikat ko. "Uy, andyan pala kayo. Bakit? Anong problema? Bakit ganyan kayo makatingin?" Sabi naman nila. "Sira ka talaga ano? Oo, ganyan talaga kayo mga taga Maynila. Sinanyasan ka na nga namin na huwag yun kakausapin, pero tinuloy mo pa rin." "Oh, bakit naman hindi? Ang ganda-ganda ng dalagang yun, pinapalampas nyo lang." "Alam mo tol, dapat nakinig ka na lang muna sa amin, lalo at kararating mo pa lang. Hindi mo kasi alam na isa yun sa pinaghihinalaang aswang na dayo sa lugar namin." "Nagbibiro ba kayo? Sa tingin mo, mukha ba kami nagbibiro?" Hindi na ako nakaimik pa sa sinasabi nila. Hanggang sasabihin ko na lang, "Alam nyo, may naisip na akong paraan. Kaysa mambintang kayo ng kung sino-sino na aswang, bakit hindi natin tugisin ang aswang na sinasabi nyo para mapatunayan natin kung sino talaga ang aswang rito. At kapag napatunayan kung hindi aswang dalagang yon, maglalaway na lang talaga kayo sa inggit. Nakita nyo naman ang alindog nun. Punong-puno. Ang balat, nako, porselana. Ang hita, malabariles." Pagmamayabang ko pa sa kanila. Sabi naman nila, "Paano kung mapatunayang aswang yon? Di, dadamayan niyo ako sa pag-iinom para sa pagluluksa ng aking nabigong puso." Nagkatawanan kaming lahat at sumang-ayon sila sa plano ko. Matapos magkabuo ng plano,
ay sinabi nilang pupunta sila sa bahay namin kinahapunan at doon namin isasagawa ang paghahanda. Sila na raw ang bahala, tapos kanya-kanya na kaming uuwi. Pasado 3:00 ay ginising ako ni Tia Esther. Natulog kasi ako noong pagka-uwi para makabawi sa aking naging puyat noong nakaraang gabi. Ang sabi ni Tia ay may mga binatang taga sa kanila raw ang naghahanap sa akin sa labas. Sabi ko naman na, oo, mga kaibigan ko sila na nakilala ko noong nakaraang nagbakasyon pa ako. Pagkababa ko ay may mga dala silang buho ng kawayan. Iyon daw ang pinakamabisang armas laban sa aswang. Sabi ko naman na paano namin makakasagupa ang aswang, as if pwede naman iyong painan ng pagkain para lumapit. Sabi naman ni Eric na kaya nga raw doon kami magbabantay sa bahay nila lolo dahil unang-una, dinalaw na kami ng aswang noong nakaraang gabi. Pangalawa, may sakit ang lolo ko at nangihina na. Maliban sa babaeng buntis at sanggol, ay pumangatlo sa paboritong biktimahin ng mga aswang, ang mga taong may malubhang karamdaman at nangihina. Kaya hindi malayong gabi-gabi na kaming dadalawin ng aswang na iyon. Sila na nga ang gumawa ng pagtutulis noong mga kawayan at isinandal sa bawat kanto sa labas ng bahay. Muli silang umalis para maghapunan muna sa kani-kanilang mga bahay at bumalik bago pa magdilim ng tuluyan ang paligid. Ano mga tol? Ready na kayo? Tanong ko ba habang excited ako sa aming gagawin. Oo naman, wala nang atrasan to. Wika naman ni Jerome. Tapos tumango naman sila Jack at Edward. Sinabi ko na rin kina Lolo at Tia Esther ang balak naming gawin. Kaya maagang nagtrangka ng mga bintana si Tia. Dahil sa board kami sa kakahintay ng paramdam, kaya naisipan namin na magtungo na muna sa tindahan upang bumili ng sigarilyo at mangunguya na chichirya. Pasado 9:00 noon ay napakatahimik na ng buong kapaligiran. Habang lumalalim ang gabi ay mas lalo akong nakakaramdam ng kaba na hindi ko naman maunawaan ang dahilan. Nakahanda na sa harapan namin ang mga pinatulisang kawayan, 2 garapon ng asin at buntot pagi. Ang mga pinto naman ay may mga nakasandal na walis tingting na nakabaliktad. Dahil sa tahimik naming paghihintay ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Maging ang mga kaibigan ko ay ganoon din. Nang magising at magulat kami sa malakas na kalampag mula sa bubungan. Halos sabay-sabay kaming napatayo mula sa pagkakaupo. Pagkatingin ko sa orasan ay eksaktong 1:00 na ng madaling araw ang oras. Sinanyasan ko ang mga kaibigan ko na huwag maingay. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kwarto ni Lolo at nakita kong pinupunasan ni Tia Esther ng pawis si Lolo. Tila inaatake kasi iyon ng hika dahil nahihirapang huminga. Pawis na pawis at namumutla. Hanggang sa maramdaman ko ang mahinang pagkalmot sa may bintana. Kaya sinabi ko kay Tia na ilabas namin si Lolo at dalhin sa sala sa ikalawang palapag. Tumango naman siya, kaya 2 kami ni Tia Esther ang umalalay kay Lolo at dinala sa may sala. Hawak-hawak noon na Jerome ang garapon na may lamang asin, kaya itinuro ko sa kanya ang bintana at sinabing lagyan ng makapal na guhit ng asin. Tumango naman ito at ginawa niya. Pagkaupo naman ni na Lolo at Tia Esther sa sala, ay gumuhit ako ng asin paikot sa kinauupuan nilang sofa para hindi sila malapitan kung sakaling makapasok sa bahay ang aswang. Nagpalipat-lipat ang tunog ng mga pagkalmot. Naramdaman siguro ng aswang na wala na si Lolo sa kwarto nito, kaya lumipat naman sa bintana sa may sala. Patuloy lang ang pakikinig namin sa pambubulabog ng aswang sa labas ng bahay. Kaya habang tumatagal, ay tila pati ako ay nangihina na sa kaba. Napagkasunduan namin na lumabas ng bahay upang harapin na ang aswang. Feeling ko kasi hindi yun aswang, baka pusa lang o ibon. Ayokong magbitaw kaagad ng konklusyon na aswang iyon, lalo
at pagkalmot lang naman ang naririnig namin na kayang-kaya naman gawin ng normal na mga pusa. 4 sa amin ang lalabas, tapos may isang maiiwan sa loob na magbabantay kina Lolo at Tia Esther. Si Jack ang naiwan sa loob. Dahil sa ang bahay ni Lolo ay parang rectangle box lang ang itsura at sa dulo ang mga kwarto, kung kaya sa kabilang dulo ay open space na pwedeng takbuhan sa kaliwa at sa kanan na pareho ring may pintuan. Kaya ang dalawa sa amin ay nagtungo sa kanan at kami naman ni Jerome ang sa kaliwa para makorner namin ang nilalang na iyon. Dahan-dahan kaming naglakad ni Jerome. Nakaambana sa kamay namin ang kawayan at ang isa kong kamay ay ang buntot bagi na nakahanda na rin sa pagwasiwas. Dahan-dahan kaming sumilip sa labas at nakita naming isang malaking aso ang naroon. Nakatingala na nakatingin sa bintana. Dumakot si Jerome ng maraming asin at sinaboy roon. Para iyong nasaktan. Ngunit mas nanlisik ang pulang mata at agad namin na iniamba ang kawayan. Saktong lumabas rin sa kabilang bahagi sina Edward at Eric. Ganoon din ang ginawa nila. Tila nataranta ang kakaibang aso na iyon sa nakitang 2 pares kami na tumutugis sa kanya mula sa magkabilang bahagi. Mabilis iyong tumakbo patungo sa likurang bahagi. Kaso, naroon sina Edward at Eric. Inundayan nila iyon ng saksak pero hindi tinamaan. Si Edward patuloy ang nagawa noong mabangga sa katawan kaya natumba ito at nakalusot sa gilid niya ang asong itim. Mabilis naman kaming kumilos na Jerome at sinundan ang direksyong tinungo noong asong itim. Sinundan agad namin ang aswang hanggang makarating kami sa may unahan ng bahay. Pinagsaboy ko agad ng asin si Jerome sa lugar kung saan kami huminto. Wala na yung aso, pero may naaninag kaming babae na magulo ang buhok na tumayo sa may unahan. Mababanaag ang pulang mata noon at halatang galit na nakatingin sa amin. Nagtabi kami ni Jerome at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi na aso ang aming kaharap, kundi isa ng babae. Hindi ko rin alam kung dapat ko ba yung saksakin kapag lumapit. Paano kung mapatay ko? Di magiging kriminal na ako. Naisip ko na may hawak pa naman akong buntot bagi. Baka iyon na lang muna ang gagamitin ko. Hanggang sa biglang sumugod sa amin ang babaeng iyon. Mabilis kong iwinasiwas ang buntot ng bagi. Lumihis ito ng direksyon at si Jerome ang kinalmot. Tinusok niya rin naman iyon ng matulis na kawayan pero hindi tinamaan. Ewan ko ba sa mga pagkakataong iyon. Hindi na ako sigurado kung may lakas pa kami sa aming binibitawang pag-unday ng kawayan. Ibang-iba na kasi ang pakiramdam kapag nasa totoong laban na sa aswang. Kakaiba ang takot na mararamdaman mo. Kung nagkataon nga siguro na mag-isa lang ako noon, ay baka hindi na talaga ako nakagalaw. Parang kay Jerome na lang ako humuhugot ng tapang at ganoon din siya. Parang wala na rin kasi sa tamang wisyo ang pakikipaglaban niya. Idagdag pa sa nagpatuliro sa amin ay ang kakaibang mabahong amoy ng babaeng iyon. Parang nasusunog na karning hilaw na mabaho. Muli na naman iyong sumugod habang gamit ang matatalim na kuko na kinakalmot paamba sa amin. Napaupo si Jerome dahil nawala siya sa balance, kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Aktong tinalunan siya ng aswang ay naroon na ako sa likuran niya, kaya itinutok ko na lang ang hawak kong matulis na kawayan. Isang masakit sa tenga ng palahaw ang pinakawalan noon. Kala ko nga noong una ay tinamaan ko na sa katawan. Sa balikat lang pala, pero halatang nasaktan siya sa kanyang naging sugat. Umatras iyon at galit na umangil sa akin. Noong muli siyang umambang sa sugod at nakikita kong nagliparan na sa ere ang mga kawayan na ibinato nila Edward at Eric. Tinamaan ang aswang pero mukhang hindi naman bumaon. Umatras lang kaunti ang aswang pero hindi pa rin talaga sumusuko. Hanggang sa makalapit na rin sa amin ang dalawa. Nahawi ang kaulapan kaya lumiwanag ang paligid mula sa sinag ng buwan.
Nakapalibot na kaming apat doon sa babaeng gulo-gulo ang buhok at mabaho. Naisip kong umatake na kami ng sabay-sabay para hindi na makaiwas pa ang aswang na iyon. Kailangan lang namin siyang mapinsala para madala sa barangay. Wala kaming balak na patayin iyon. Mabilis na dumukot ng asin si Jerome at isinaboy iyon sa babae na tumama naman sa muka. Kaming tatlo naman na Edward at Eric ay magkakasabay na umanday ng pagsaksak ng pinatulisang kawayan. Napaliyat ang babae sa sakit at napaluhod sa lupa. Natuwa ako dahil mukhang masasakotin na namin iyon at mapapatunayan kung sino nga ang aswang. Pero bigla ay yung nagpalit ng anyo. Naging isang malaking uwak at lumipad nang mabilis papalayo. Tulala kaming lahat sa aming nasaksihan at nanlumo na rin. Akala talaga namin ay mahuhuli na namin ang aswang. Pero marami pala talaga iyong paraan para makatakas. Ang amoy ng nasusunog ng nabubulok na karne ay paunti-unti na ring nawala sa hangin at ang buwan ay patuloy na nagbigay liwanag. Pagod na pagod kaming napalugmok sa lupa. Maya-maya ay nagtulong-tulong na kami na makatayo at nagpasyang bumalik na sa bahay. Kumatok kami at binanggit ang pangalan ni Jack. Para makasigurado siyang kami nga ang nasa labas at hindi aswang na nagpapanggap na kami. Pagkabukas ng pinto ay sinabi nito, "Anong nangyari sa mga aswang, tol?" "Wala, hindi namin nahuli. Pero nasugatan naman namin. Naging ibon eh. Tapos lumipad ka agad. Kaya hindi na namin nahuli pa." Tumangutangulang ito. Pagkaakyat namin sa ikalawang palapag ay naabutan namin nakatulog na pala sina lolo sa sofa sa may sala. Ibig sabihin, ayos na siya. Hindi na siya nahihirapang huminga, kaya siya nakatulog ng maayos. Pinaupo naman kami ni Tia Esther sa sofa upang gamutin ang aming mga sugat mula sa kalmot noong aswang. Matapos magamot ang aming mga sugat ay doon na lang din kami sa sala nagsitulog. Nagsapin lang ng banig, habang si Tia naman ay sa kwarto niya natulog. Halos magtatanghali na kaming nagising dahil sa napagod at napuyat kami sa aming ginawa noong nakaraang gabi. Saktong bumisita sa amin upang maghatid ng pang-ulam ang asawa ng tiyahin kong si Tia Nene, si Tio Lucas. Ang sabi nito na natagpuan raw na walang malay sa gilid ng palayan ang dalagang si Alice. Iyong dalagang dayo lang din sa kanilang lugar at ang usap-usapan ay napagtripan daw ito ng mga tambay sa kanto. Mukhang pinagsamantalahan at kinastigo. Dahil wala itong saplot noong makita at napakaraming sugat sa katawan. Nagkatitigan kaming magbabarkada dahil parang may ideya na kami nang nangyari rito. Nasabi din ni Jerome na kailangan daw namin na bisitahin si Alice sa bahay nito. Sa ganoong paraan ay malalaman namin kung ito ba talaga ang nakaengkwentro namin dahil meron daw nakasabihan ang matatanda na kapag nasugatan mo ang aswang at binisita mo siya ay maaari siyang manghina at malagutan ng hininga. Pinuntahan nga namin ang bahay noong si Alice. Nakapagtatakang mag-isa lang pala iyon sa kubong kanyang nirerentahan. Agad kaming kumatok at mismong si Alice ang nagbukas. Nagulat pa ito nang makita kami. Halatang hindi niya inaasahan na dadalawin namin sa kanyang tahanan. "Alice, kumusta ka na? Nabalitaan namin ang nangyari sa'yo." "Anong totoong nangyari? Ang sabi kasi na pagtripan ka raw ng mga tambay." Bungad ko pa. "Ayos lang ako. Wala ito. Napagtripan nga lang ako ng mga tambay. Pero gagaling rin ang mga sugat ko. Sige na, umalis na kayo. Kailangan ko pang magpahinga." Uwi ka niya pa na halatang pinagtatabuyan na kami para umalis. Hindi pa nga ako nakasagot ay nagsara na siya kaagad ng pintuan. Napakamot na lang ako ng ulo sa nangyari at umuwi na kami. Ilang linggo din ang lumipas nang muling nagkwento si Tio Lucas nung magpunta siyang muli sa bahay. Tinanong niya si Tia kung makikilibing raw ba ito sa dalagang si Alice.
Nagulat naman ako dahil mukhang ayos pa naman siya noong dalawin namin. Pero natuluyan na rin pala talaga. Sabi ni Tia na hindi niya naman daw personal nakakilala ang dalagang iyon, kaya walang dahilan para makipaglibing siya. Sabi ko naman na baka ako at ang mga kaibigan ko ay makipaglilibing. Minsan na rin kasi namin iyong nakausap sa tindahan, kaya kilala rin ako noon. Sa totoo lang, nangihinayang ako na nawala na siya. Maliban sa napakaganda niya, nalaman ko rin na maaring hindi niya gusto ang kanyang ginagawa. Kinokontrol lang siya ng kung anong masamang espiritu ng aswang na nasa loob niya, kaya siya nambibiktima. Naniniwala ako roon dahil noong makaharap namin siya at nilabanan ay parang hindi niya ako nakikilala. Pero sa kabilang banda, mabuti na rin iyon na wala na siya para wala ng mga tao pa ang mabiktima niya. Makalipas ang 1 taon ay muli akong bumalik ng Maynila. Pero kada ilang buwan ay umuuwi ako sa Albay para dalawin si Lolo at tumatambay ako roon ng 2 hanggang 3 linggo. Tapos babalik na naman ng Maynila. Ako kasi ang nag-aasikaso ng paupahang apartment namin, kaya kailangan rin na nakakauwi ako ng Maynila paminsan-minsan. Sa ngayon ay narito na ako sa Maynila. Patay na rin kasi si Lolo. Sina Tia Esther at ang pamilya niya ang naninirahan sa bahay ni Lolo. Hanggang dito na lang po, Sir Carl, ang kwentong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Lubos na gumagalang, Raymar ng Pasig City.